Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Sa ganito nagsimula ang sigaw ng taong bayan. Ramdam ang galit at pagod ng mga tao matapos ang matagal na panahong pang-aabuso. Hindi na ito simpleng protesta, isa na itong pag-aaklas ng mamamayan. Sa gitna ng kaguluhan, kinausap ng chairman si Tanggol at pinaalala na hindi siya maaring manatiling tahimik. Sumingit si Commissioner Medina, ring sinabi na siya ang tunay na nanalo sa pagka-mayor at nararapat lamang na magpakita na sa taong bayan. Kung hindi siya lalabas ngayon, mawawala ang pagkakataong ito. Hindi na ito para sa kanya, kundi para sa mga taong patuloy na naniniwala at lumalaban para sa kanya. Napagtanto ni Tanggol na hindi na ito personal na laban, isa na itong laban ng buong lungsod. Kaya sumama siya sa hanay ng mga nagpoprotesta patungong City Hall. Habang nagmamarcha ang mga tao, lalong lumalakas ang kanilang panawagan. Para sa kanila, salot sa lipunan ang mga gerero at panahon na upang wakasan ang kanilang pamamayani. Ngunit sa pagdating sa City Hall, agad silang hinarang ng mga kapulisan. Walang gustong umatras sa magkabilang panig. Hindi nagtagal, sumiklab ang kaguluhan, binomba ng tubig ang mga tao, hinampas ng batuta at nagkaroon ng sigawan at takbuhan. Sa loob naman ng City Hall, matatag sina Jackie at Roberto. Para sa kanila, hindi nila basta-basta ibibigay ang kapangyarihan. City Hall ang kanilang teritoryo at handa silang ipaglaban ito hanggang sa huli. Biglang lumabas si Miguelito at nagpaputok patungo sa mga tao. Dito tuluyan naging madugo ang protesta. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Bumunot siya ng baril, hindi para manguna sa gulo, kundi para protektahan ang mga sibilyan laban sa mga nananakit na bodyguard at pulis. Sa gitna ng usok at putukan, nakapasok si Tanggol sa loob ng gusali. Gumamit siya ng bakal bilang panangga habang tinatakpan ang mga tao na nasa likod niya. Isa-isang bumagsak ang tauhan ng mga gerero, ngunit patuloy pa rin ang laban. Nagkaharap sina Tanggol at Miguelito. Nagpalitan sila ng suntok at lakas. Di lamang ito pisikal na sagupaan, kundi laban ng paniniwala at kapangyarihan. Sa kabilang bahagi, nagharap sina Rigor at Ramon. Nagkaroon ng palitan ng putok sa makipot na pasilyo hanggang sa mapabagsak si Ramon at matutukan ng baril ni Rigor. Samantala, sa main hall naman bumagsak si Tanggol matapos pagtulunganin na Roberto at Miguelito. Hinawakan siya ng mga ito at sunod-sunod na suntok ang kanyang tinamo. Huli, kinuha ni Roberto ang baril at itinapat sa noo ni Tanggol. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Hindi na lamang ito tungkol sa pwesto ng mayor. Hindi na ito simpleng agawan ng kapangyarihan. Ito ay naging simbolo ng paninindigan at laban ng bayan. Kahit nakatutok ang baril sa kanyang ulo, hindi na tinag si Tanggol. Para sa kanya, ang laban na ito ay para sa mga taong naniniwala sa kanya at para sa hustisya. Samantala, malinaw na ipinakita ni Roberto at Miguelito na handa silang gumamit ng dahas para manatili lamang sa kapangyarihan. Sa huli, isang bagay ang sigurado. Kahit ano pa man ang mangyari, kay Tanggol ang sandaling iyon. Hindi na mapipigilan ang galit at pagkakaisa ng taong bayan. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa isang tao, kundi para sa buong bayan. Kaya pakaabangan natin kung sino ang darating para iligtas ang ating bida si Tanggol o gagamitin niya ang kanyang pambihirang lakas para mabaliktad ang sitwasyon.